kapayapan, akay ka ng mga sasadote. O sa lahat, si Kristo na aming tagapagligtas. Kapayapaan, akay ka ng mga sasaluhin. Nasa satwari ko, nais mo ng kapayapaan, akay ka ng mga sasaluhin. O sa lahat, si Kristo na ating tagapagligtas. Panatang makabayan at makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kaniyang pinupukpok. Ako'y kanyang pinupukpok. At tinutulungan. At tinutulungan. Upang maging malakas. Upang maging malakas. Maligaya. Maligaya. At kapakipakinabang. At kapakipakinabang. Bilang ganti. Bilang ganti. Ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko ang itong aral ng aking ama. At diringgin ko ang itong aral ng aking ama. Na siyang lumikha nitong langit at lupa. Siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutok din ko ang batas pangkalangitan. Tutok din ko ang batas pangkalangitan. At batas pangkalupaan. At batas pangkalupaan. Tutukarin ko ang aking tungkulin. Tutukarin ko ang aking tungkulin. Bilang isang mabuting mamamayan. Bilang isang mabuting mamamayan. Makabayan. At masunurin sa batas. At masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan. Nang walang pag-iimbot. Nang walang pag-iimbot. At ng buong katapatan.
at ng buong katapatan. Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino at magsisikap na maging ganap na anak ng Diyos sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang dugo'y maharlika, likas sa aking puso, at ika'y kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lalay na perlas ng silanganan, walay na tipo ng kayamanan na may kapal. Dahil sa aking talino, sa mamumilang lahat, sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang bansa sandiwa ang inibig ko. Sa bayan ko't kandila, lahat buhay ko't diwa. Ako'y Pilipino, Pilipino ko. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas loob kahit kanino, Pilipino ay ako.
Iskopus, sa mga sandaling ito, kami po ay nagkakatibong magkakapatid upang sa iyo ay magpupul ng pagpupuri at magiging. Tuloy pasalamatan sa mga biyayang kaloob mo sa amin. Gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mo na pinili at inihilan. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pansuog sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayon aming iniahal. Amen. Sa Anak at sa Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Iskopus. Sumasa atin ang pagpapala, Puno ng biyaya. nakilain po natin si Amang Iskopus. Mabuti sa pangalan ni Amang Iskopus, Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa atin. At inyo na po nawa kaming pangalawa at patnubayan na may pagkabukayang maipalagana ang iyong bagong pangalan at ibanghelyo sa buong kaluluwa. At makamit po nawa namin ang kamana mong buhay na walang hanggan. Amen. Ika'y mamasdan ko.
Kapay nakataas. At ako'y dadalangin kahit Amang iskop sumasalangit, sambahin ang pangalan. Makabilang po kami sa mga pinaghaharian. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami iharap sa mabigat na pagsubok, at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpas sa walang hanggan. O dakila ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa umaga po ito, kami ay nagpapasalamat sapagkat muli kami ay nagkatipon sa iyong banal na santuan upang makapakinig ng iyong mga turo at aral. Amang Iskopos, nawa po sa aming pakikinig ay ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang manahan sa aming puso at isipan, upang ang bawat aral na aming mapakikinggan ay sadyang ang tumimo sa aming puso at isipan. Tunay nga po'ng mabuksan ang kaisipan ng bawat isa. Malawak na pagkaunawa ay sadyang ang makamta ng bawat isa. Amang Iskopos, sa umaga pong ito, idinadalangin din po namin ang lubos na kagalingan ng aming kapatid na si Antonio Tejada Patuloy. Nawa po, Amang Iskopos, ipagkaloob mo sa kanya ang lubusang kagalingan, patuloy na kalakasan upang siya man ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo. Amang Iskopos, isinasamo din po namin at ipinagpapasalamat ang sasapit na kaarawan ng aming mga kapatid na sina Junior Minister Cesar X. Conde Vergara, Juncel Mendoza Briones at Cristal Grilon Cipres. Samo at dalangin po namin namang Iskopos ang iyong gabay sa aming mga kapatid na ito, upang patuloy na makapaglingkod para may palaganap ang iyong ministeryo at ilaw, lalo't higit ay ang iyong bagong pangalan. Amang Iskopos, ito po ang samo at dalangin namin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. At sa iyong bagong pangalan, Iskopos Canis Milisan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa kasaysayan na
Gabay at pamamatnuban. Biyaya at pagpapalang ganap niya mga Iskopos ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskopos. Salamat po sa inyong malakas na pagtugon na lakas ng ulan. Mapagpalang umaga po at maulang umaga sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Mapagpalang umaga rin po. Nakapag-almasal po ba kayo? Opo. Dahil nalit ang marami, at ako sinatan ko ng alas 3. Joke lamang mga minamahal na kapatid. Lagi natin salubungin ng masaya ang ating dakilang Diyos na si Amang Iskopos. Bagamat tayo ay di karamihan, pero nakikita ng Diyos ng bawat isa'y nagsisikap na makatupad sa kanyang kalooban. Kaya sa umagang ito, dinggin natin ang Ebanghelyo, ang pagkain espiritual na kung siya'y nagbibigay buhay sa ating espiritu. Amen. Amen. Ang ating pong Ebanghelyo ay magmumula sa aklat ni Juan. May kabanatang 14, ang talatay 15 hanggang 31. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Sabi dito, mga minamahal na kapatid, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sama, at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo.
Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit, ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manhalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin. Kung hindi kayo, tayo na. Ang mabuting balita, purihin ang Diyos. Sabi dito, mga minamahal na kapatid, ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. At ang pangako ito ng Espiritu Santo ng Panginoong Jesucristo ay nangyari at naganap, mga minamahal na kapatid, nung siya ay mamatay at muling mabuhay. Pero bago siya mamatay, siya lang pag-ibig. Aalis ako, ngunit babalik ako. Yun ang sabi ng mga minamahal na kapatid. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat kilala ng Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sabi pa nga dito, dadalangin ako sa Ama at ibibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Kaya't nang muling mabuhay ang Panginoong Jesucristo. Doon yung naganap sa Jerusalem sa Judea, ang unang pagbaba ng Espiritu Santo ay naganap araw ng Pentecostes. Ang ibig sabihin ng Pentecostes, 50. Yun po ay pista ng pag-aani. Amen. Dumating siya tulad sa dilang apoy, at ang mga apostol ay nilukuban ng Espiritu Santo at nagwika ng hindi na niligas na pananalita. Yun ang nangyari naganap sa unang pagbaba. Ngunit sabi sa Bible, ang nangyari noon ay mangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang pangyayari sa daigdig na ito. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit ang totoo, naganap na ito kung hindi pa tayo tao.
Walang bagong pangyayari sa daigdig na ito, mga minamahal na kapatid. Yan po ay nakasulat sa aklat ng mga ngaral. Kabanatang 1, talatay 1. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang pangyayari ngayon. O paulit-ulit lamang ang pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yun nung di pa tayo tao. Sabi pa, ang lahat ng pangyayari ay nagaganap sa panahon itinakda ng Diyos. Iniabot niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tayo binigyan niya ng pagganasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Kaya ang nangyalit na ganap sa araw ng Pentecostes doon sa Jerusalem sa Judea, nangyalit na ganap sa ating panahon. Yun yung tinatawag na the second coming of the Holy Spirit. Kailan po yun? Noong February 1, 1966. Hindi po yung naganap doon sa gitnang silangan. Naganap yun dito sa dulong silanganan. Sapagkat binigyan ng patotoo at nangyari na ganap yung nakasulat sa aklat ng Isaias 24:15. Luluwalhatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel sa bulubulo dito sa dulong silanganan. Ito po ang dulong silanganan, ang bansang Pilipinas. Kaya lang ipakita niya mga Scopus ang kanyang bagong pangalan noong June 24, 1967. Ipinakita kay Lourdes Pedro Ortiz yung mapa ng Pilipinas at bandila ng Pilipinas na nagliliyab sa kanyang paningin. At isang tinig ang kanyang narinig. Ito ang bagong Jerusalem. At ito rin ang tinatawag na Sion. At ang Sion ay ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, lugar kung saan natitipon ang mga hinirang ng Diyos. Kayo ba o tayo ba ay mga hinirang ng Diyos? Ikaw lang, hinira. Ikaw lang sumagot tayo bang lahat ay hinirang ng Diyos? Oo. Sapagkat maraming patotoo na tayo hinirang ng Diyos. Bakit? Tumatanggap ka sa kanyang bagong pangalan. Sumasamba ka at nakikipag-isa kay Amang Scopus. At ang nakikipag-isa kay Amang Scopus ay umiibig sa kanya, lalo higit kung kay tumutupad. Amen. Amen. Lalo higit kung kay tumutupad. Saan? Saan tayo dapat tumupad? Mga minamahal na kapatid, sa batas panlinis. Kasama yan, ipinakita. Batas panlinis, 7 handog. Ipinakita yan. Maging ang kahulugan ng kanyang bagong pangalan. Kaya sabi dito, mga minamahal na kapatid, hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Nabuhay ba tayo? Opo. Sapagkat ang kaidatnan niya, mga Scopus, ang dilatnan niya ay teknik ng mga patay. Sabi, walang matwid, walang malinis, wala kahit isa, lahat ay nagkasala. At lahat ay namatay. Bakit ay namatay? Mga minamahal na kapatid, sapagkat ang sinunod natin aral at puro ng tao. Ang tawag ng Diyos ay kasinungalingan. Sapagkat kasalanan ang mga gawang hindi naayon sa pananalig. Roma 14:23, last sentence. Tandaan niyo po yan, mga minamahal na kapatid. Roma 14:23, last sentence. Upang bigyang patotoo ni Amang Scopus na lahat ng kanyang dinatnang sekta ay Antikristo. Ano ibig sabihin ng Antikristo? Labag sa aral at turo ni Kristo, sapagkat hindi sila namuhay ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Hindi lahat, mga minamahal na kapatid. Sapagkat sabi nga ng Amang Scopus, sarado na ang second mystery. At kailan yan isinara? Noong simulan ang ikatlong misteryo, noong February 1,
1966. Ibig sabihin ng tapos na, naganap na. Tapos na. Isinara na. Kaya wala lang kaligtasan sa second mystery. Tumawag ka man ng tumawag ng Panginoon Jesus, wala nang kaligtasan. Pero may chance ka na maligtas at magkamit ang buhay na walang hanggan kung masusumpungan mo ang ikatlong misteryo. Sa pangalan na ng Espiritu Santo, Amang Iskopus. Masaya po ba kayo na tinanggap niyo si Amang Iskopus sa buhay niyo? Opo. Sapagkat sabi nga, napakasarap na tayo nasa piling ng Diyos. Bakit mga minamahal na kapatid? Yung ating dating pagkatao na naaayon lamang sa kaasalan na nilatna namang Iskopus, sinasabing walang matuwid, walang malinis, wala kahit isa, lahat ng kasala. Tinatnan tayong marumi, tinatnan tayong makasalanan, ngunit nang matagpuan natin ang Espiritu Santo, unti-unti tayo na babago. Ang tanong, siya ang Iskopus na magbabago sa ating sarili? Hindi po, tayo mismo ang magbabago. Binigyan ng batas niya mga Iskopus. Alisin, 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 huwag, huwag, huwag. Nasa sa atin kung ating susundin. Sapagkat sabi nga, hindi niya tayo pinipili. Kung gusto mo na maisilang mo ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu, kailangan tanggapin mo si Amang Iskopus sa buhay mo. At kasama sa pagtanggap sa bagong pangalan at pagpapasakop kay Amang Iskopus, yung pagsunod. Amen. Hindi ba sa tinanggap mo lang? Hindi basta naniwala ka lang, hindi basta tumatawag ka lamang sa pangalan ni Amang Iskopus, ngunit kulang ka naman sa pagsunod. Hindi mo maisisilang ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Sapagkat ang tunay na naisilang nasa tubig at sa Espiritu, hindi na nagkakasala. At pag naisilang mo, you are a true born again Christian. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao o ng nanay nyo, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Kaya ang maibigin sa salita ng Diyos, mga minamahal na kapatid, sadya nga merong chance na maisilang niya ang kanyang sarili sa tubig at sa Espiritu. Ano ba yung sabihin na umiibig ka? Sumusunod ka. Amen? Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos, yung tumutupad sa kanyang mga utos. Ano? Ito po mga pinamahal na kapatid. Ang sabi dito, sa verse 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sapagkat si Jesus ang duklong na anak ng Diyos. Isinugo niya ang kanyang duktong na anak ng Diyos upang ang tao'y bigyang halimbawa na marapat katulad. Ngayon, magkaiba ba ang anak at ang ama? Mga minamahal na kapatid, di ba hindi? Sila'y isa. Sapagkat sabi ni Jesus, ako at ang ama ay isa. Sa sila nagkaiba? Sa role na ginampanan. Jehovah, sa panahon ni Moises, naglinis, naglinang at nagbalangkas. Ang lumalang ng langit at ng lupa. Si Jesus naman, ang nagasik at nagtanim ng mabuting balita. Ang tumubos sa kasalanan ng kanyang bayan. Ang ipinago sa krus. Ang nagtiis at nagbata ng hirap upang tubusin lamang sa kasalanan ang kanyang bayan. Ngayon, kasama ba tayo sa tinubos? Hindi. Nasa na ba ito? Ito po, mga minamahal na kapatid. Sa aklat ng Hebreo, chapter 9, verse 15. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng tao kung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Amen. Hindi po tayo kabilang sa mga Israelita. Ano tayo? Hindi. At nung panahon yun, nang ang Panginoong Kristo ay mamatay sa krus, hindi pa tayo tao. Luigi, tao ka na ba nun? Sister Lorna, tao na po ba kayo nun? Nung ipaproseso sa krus, di ba hindi pa? Tayo ay ngayon pa lamang naging tao. Kahit kayo mga ninuno natin eh. Amen.
Opo, kahit na sina Duterte, hindi pa tao noon. Kahit si Pope, hindi pa rin tao noon. Pope John Paul II, hindi pa rin tao. Kaya hindi tayo kasama sa tinupos. Ngayon, may darating pa bang Kristo upang muling ipako sa krus? Wala na. Pero tayo'y magpapasa ng krus. Bakit? Sapagkat tayo ang gagampang Kristo. Ang pagtitiis ng hirap. Mga minamahal, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang marapatulan. Kaya dapat, alam na natin paano magiging Kristo. Amen. Sapagkat ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo ay tulad ni Kristo habang nasa daigdig pang ito. Mr. Maricar, sabi daw tayo ang gagampang Kristo, ipapako sa krus. Gusto niyo po magpapako sa krus? Babalik po kayo sa Roman Catholic. Para ipako sa krus. Babalik kayo doon. Ipapako kayo sa krus. Nakatagilid. Nakataob. Yung paa nasa taas. At yung kamay nasa baba. Apa. Pag ginawa ko yun, mga minamahal, hindi ka pa rin na dala ka pa rin ng mga lumang kautusan o mga minana katuruan na galing lamang sa kapot, hindi sa Diyos. Biruin mo, magpapapako ka sa Diyos. Ahaplitin mo ang likod mo. Tapos tuluhod ka hanggang pintuan, hanggang doon sa may altar. Pinahihirapan mo ang templo ng Diyos at winawasak mo ang templo ng Diyos. Kaya ano sabi? Ang katawan ninyo'y templo ng Diyos. Amen. Amen. Kailan nawala ng bisa ang lumang tipan? Nang mamatay sa krus si Kristo, binawalang bisa niya ang lumang kautusan. Ito po mga minamahal na kapatid ang sabi. Nang sabi ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa ang una at ang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit na mawala. Kailan yun nangyari? Nang mamatay si Kristo sa krus. Pero nung si Kristo ay nabubuhay at nangangaral, hindi niya pinawalang bisa ang lumang tipan. Binigyang linaw pa nga niya. Amen. Ang dami niyang binigyan linaw. Ang dami kautusan ni Moises na binigyan, sinusugan niya. Inamen ang mga kautusan. At nang si Kristo ay mamatay, nagkaroon ng bisa ang mga amendments. Amen. Kaya tayo, wala tayong pinagbabawalang pagkain. Hindi pinagbabawalang pag-asawa. Hindi din dito ipinaiir lang tinatawag na ikabu. Wala sa atin yun. Sapagkat kung gaganapin pa natin iyon, meaning, naroon pa rin tayo sa kutusan ni Moises na ibinigay ng Diyos ni Jehovah. Hindi na. Saan tayo mga minamahal na kapatid? Luma o bagong tipan? New Testament o Old Testament? Bagong tipan. Bagong tipan o New Testament. Yan po'y para sa mga Kristiyano. Anong ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Thank you po, hindi ko na kayo kailangan tawagin sa pangalan. May sumasagot ko. Kailangan matuto tayo Hindi pwedeng basta na lang tayo mananampalataya, tagapakinig, pero hindi natututo. Kailangan mananampalataya ka, pero natututo ka. Sapagkat ang nakikinig ng salita ng Diyos ay natututo, nabubuhay. Amen. Anong ating relihiyon? Wow, Christians. English pa. Christianismo, mga minamahal na kapatid. Kaya nino nagmula ang ating pananampalataya? Kay Kristo Jesus. Ito unagi ng ating paningin kay Jesus. Na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Ang ibig sabihin na nagpapasakdal nito, siya rin nagpapabanal nito. Hindi po natin napaging banal. Hindi po ba ang ating sarili? Di ba nung hindi pa natin natatagpuan sa mga Scopus, ang daming masasamang asal na nasa atin. Amen. Kahit lalong tayo nasa second ministry pa lang ang dahil pa rin masasamang asal sa atin. Pero ngayon, tinutuli tayo. Ang lalaki lang bang tinutuli? Opo. Lalaki lang ang tinutuli. Pagdating sa laman. Amen. Pagpupungos ng
laman. Amen. Pero, yung pagtutulin kay Kristo, yung pagpupungos sa kalabisan ng bawat bahagi ng iyong laman. Ng bawat kasalanan ng iyong katawan. Halimbawa, ang mata mo, makasalanan. Pupungusin yan, tutuliin yan. Kamay mo, makasalanan, puputulin yan. Bibig mo, puputulin yan. Sabi mga sa Arab, kung ang kamay mo'y magkasala, puputulin. Amen. Payag ka ba, sister? Halimbawa, nanampal ka, puputulin yan. Payag ka? Hindi. Pagsusupil. Susupilin. Yun ang ibig sabihin. Susupilin mo ang bawat bahagi ng iyong katawan na nagkakasa. Hindi isang bahagi lamang. Amen. Sa literal, ang pagtutuloy doon sa babae ito. Amen. Now, alam niyo po ba yun? Na pag ikaw ay nalagyan ng hikaw, tinuli na yung babae. Ano po? Alam niyo po ba yun? Hindi. Ay, ako lang nakakaalam. Mga naman ng kapatid. Hindi yung pagtutuloy sa babae. Yung ngayon, yung pagtutuloy naman kay Kristo, yung pagbabawas sa kalabisan ng ating laman. O yung pag-aalis sa masasamang asal ng bawat bahagi ng ating katawan. Anong idadagdag sa ating, anong kailangan idadagdag sa ating pananampalataya? Kabutihang asal. Yan, tatanggalin natin yan mga minamahal na kapatid. Sapagkat hindi tayo makagagampang Kristo kung namumuhay pa rin tayo makalaman. Namumuhay pa rin tayo makasanlibutan at dala ng tukso ng sanlibutan. Anong gusto niyong dumating sa inyo? Tukso o pagsubok? Pagsubok. Sister na Selly, pagsubok o tukso? Gusto niyo po? Wala. Ba? Kailangan mamili ka. Masarap ang subukin kaysa tuksohin. Bakit po? Bakit sinabing masarap ang subukin? Kahit ayaw natin ang pagsubok, darating at darating ang pagsubok. Bakit? Sabi ni Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang pagsisisi at pagtalikod ninyo sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nabautismo na ba kayo sa Espiritu Santo? Taas ko ang kamay na nabautismo na sa Espiritu Santo. Taas ang kamay. Lahat. Ikaw, Brother Janelle, hindi ka pa nababautismohan? Yan. Sapagkat nabautismohan na tayo sa Espiritu Santo. Yun, matatakaroon ka ng langis sa ngalan ng Ama, Jehovah, sa ngalan ng Anak Jesus, at sa ngalan ng Espiritu Santo, Escopus, at pag nadama mo sa iyong puso at isipan ang Diyos. Yun ay pagpapag na tayo nabautismohan na sa Espiritu Santo. Amen. Amen. At ang kasunod doon, yung tinatawag namang bautismo sa apoy. At ang bautismo sa apoy ay pagsubok. Sabi ng Diyos, ang pagsubok na ibinibigay ko sa inyo ay magaan lamang pasanin. Amen. Amen. Totoo po yan. Pag ang pagsubok ay mula sa Diyos, magaan pasanin. Lalo na kung sagana ka sa karunungan. Pero pag wala ka nito, wala. Baka malis. Hindi mo makaya yung pagsubok. Baka magbinti ka pa. Amen? Di ba yung ginagawa ng nade-depress, nai-stress, nagbibigti, nagpapakamatay, idinadaan sa pag-iinom, idinadaan sa pagbubugbog ng asawa, pagbubugbog ng anak, nadaan sa kantot ng sino matapang? Di ba mga minamahal na kapatid? Sino matapang? Lakas! Ay nagsilabasan. Amen. Ba, naaagaw na ko ng ating sinasanggola. Mga minamahal na kapatid. Amen. Ano yung sinabi ko? Naaagaw tayo nung mga nasa sanlibutan. Pero, kapag sagana ka na sa karunungan ng Diyos, hindi ka na para maagaw ng takbo ng sanlibutan. Iiwan mo pa yan. Lalo't pagdating sa oras ng pagsamba. Alam niyo ba ang ulan ay kahinaan ng tao? Amen. Kahinaan po yan ng tao. Pagmaulan, maputik, maganto, maganto, magayon. Naku, minister, hindi ako makasimba na ulan. Malamig, baka ako'y mabasa. Naku, minister ng putik. Pag gusto, may paraan.
pag-ayaw, napakadaming dahilan. Amen. Amen. Galit po ba ako? Hindi. Hindi ako galit. Mga minamahal na kapatid, pinapaunawa ko lamang na ang pagsambay na napakahalaga para sa atin. Kinagat na. Kasi dito ay para tayo ay mahukom. Amen. Amen. Kaya yung mga ulan, yan ay ginagamit ng pagsubok sa tao. Titingnan kung ikaw ba ay sisimba. Ano ba? Pag inatake ng katang. Right? Walang nalaman. Pag inatake ng katang, sino dito kung inaatake ng katang? Pag minsan. Okay lang atakahin ng katang, huwag nyo lang itataon ng linggo. Amen. Huwag itataon ng linggo, huwag itataon ng limisyon, o ano pa mang may kinalaman sa pagsampa. Si Brother Pablo kaya? Ba, masipag yan, si Brother Pablo. Mga minamahal na kapatid. Kahit may sakit, kasimpa. Diba? Makikita nyo ang realidad ng buhay, mga minamahal nyo. Sa loob ng Iglesia ng Padre Scopus New Catholic, napakaraming matatanda. Pero kahit sila matanda na, nagagawa nilang sumimpa. Example natin, si Sister, si Nanay Crescent. Ilang beses na stroke. Nahulog pa, nadapa, nagkapasa. Pero, hindi naging hadlang sa kanya yun. Pwede niya katwiran, Minister, hindi po muna ako sisimbat, ang sakit ang aking ganito, ang sakit ang ganito ko. Hindi po muna ako sisimbat, ako'y kailangan magpahinga. Pero sa halip na ikatwiran na niya yun, hindi. Kasi alam niya na ang pagsambay mahalaga. Amen. Amen. Ayun, kalalakas, siya pang tinatamad. Amen. Malalakas, siya pang tinatamad sinunod. Ano ang sinunod? Hilig ng laman o tuntunin ng isip? Hilig ng laman. Kaya sabi, huwag niyong pagbigyan ng laman. Dahil ninyo ng inyong isip ang pagnanasa ng inyong laman. Magkalaban yan, magkalaban ang isip at ang laman. Amen. Ang ninanasa ng laman at ninanais ng isip. Kaya kailangan yung ating pag-iisip ay tulad ni Kristo. Tulad naman ni Kristo pong ating pag-iisip. Mga minamahal na kapatid. Hindi po. Hindi lang po ganun-ganoon. Kung sa kwan ay medyo na po, may napapakuna sa aming pag-iisip. Dapat lang mga minamahal na kapatid. Amen. Amen. Balik po tayo sa ating Ebanghelyo. Ang sabi pa dito, sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ay kagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Anong ibig sabihin nyo? Ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid ko, yung sinabi ni Jesus na ako'y babalik na sa Ama, ako'y babalik na sa pagiging Ama. Amen. Ano ba ang tunay na kalikasan ng Diyos? May buto, may laman, o walang buto, walang laman? Ano ang kalikasan ng Diyos? May buto, may laman, o walang buto, walang laman? Yan. Yun ang tunay na kalikasan ng Diyos. Amen. Si Kristo ba ay nagmula sa alabok? Hindi. Hindi si Kristo nagmula sa alabok. Paano nabuo si Kristo sa sinapupunan ng Espiritu Santo? Ay, ni Birheng Maria. Paano nabuo? Sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya nilikha sa pamamagitan ng laman ng lupa. Siya ay nabuo sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi dahil sa pagtatalik ng mag-asawa, Jose at Maria. Ano ba ang tawag kay Maria? Birhen. Ibig sabihin, babaeng hindi pa nadudungisan ang pagkababae. Amen. Mga minamahal na kapatid. Purihin ang Diyos. Yan. Maraming salamat, mga minamahal na kapatid. May rules and regulation sa loob ng santuaryo. Pag tayo nasa loob ng pagmimisa,
walang magse-cellphone. Amen. Amen. Pero pwedeng mag-cellphone kung about sa Bible. Okay po ba yun? Bakit may pagbabawal ang pagsa-cellphone sa loob ng santuario? Kasi, maagaw yung atensyon nyo sa pinakikita. Amen. Amen. Ay, mas maganda pa yun. Pag meron na. Si sister nakita ko, umorder. Saan niyo po yun Shopee. Oh, 260 lang. Pero, ang pinakagamit na version po ni Reverend Tabi yung Cardinal Sin. Pero okay po yan. Kung wala. Cardinal, yung ganito po. Ito yung mga nasa 500. 575. Bayad ko siya yun. Minsan po, pag meron kang voucher, mura lang. Free shipping, mura lang. May bayad din. Ano po? Binigyan. Sino po yung mga Bible dito? Taas po ang kamay. 1, 2, 3, 4. Wala. Ilang. 5. Kami meron din. Sa ibang sekta, ministro lang ang nagtatanong ng Bible. Ano po? Sa ibang sekta, ministro lang po ang naghahawak ng Bible. Hindi nila pinahawak ng Bible ang mga mananampalataya. Kaya ang daming mananampalataya ang naloloko sa aral. Bakit? Hindi nila nasusundan. Tanggap lang ng tanggap. Di ba ganun tayo? Nung bang tayo nagsisimba sa second ministry, tanggap lang tayo ng tanggap? Opo! Sino dito ang nagmula sa Roman Catholic? Naging Seventh-day Adventist? Naging, ano kung sinamahan nyo? Mormons. Sino po nag-Mormon dito? Kayo po, Sister Lorna, sadyang Roman Catholic lang kayo. Wala kang ipag sinamang sekta. Okay. Yun. Di ba hindi naman tayo pinipwersa ng mga pari noon na magdala kayo ng Bible? Yung iba, sapat na nakikinig na. Amen. Luluhod, tatayo, mag-aantanda, aalis. Pumasok ng walang alam, lumabas na wala rin alam. Pero hindi ko nila lahat. Kasi merong mananampalatayang sadyang nakapokus ang pakikinig sa salita ng Diyos. Meron namang mananampalatayang nakikinig, lipad ang isip. Yung tinatawag na physically present but mentally absent. Amen. Yan po ang aking sinasabi mga minamahal na kapatid ha. Pag nasa loob tayo ng santuario, walang magse-cellphone. Kung walang kinalaman sa ating pinag-uusapan. Amen. Okay lang po ba yun? Thumbs up? Thank you po mga minamahal na kapatid. Ano pa ang sabi? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Tama po yan. Sapagkat ang ibinibigay ng Panginoon Jesucristo na ngayon ay siya mag-Jesucristo ay kapayapaan. Ng ano? Kapayapaan po ng ano? Ng isip, kaluluwa, at ng buo nating pagkatao. Sapagkat sa araw ng pamamahinga, nagiging payapa ka sa mga alalahanin sa buhay. Kaya sabi nga, ang ibig sabihin ng araw ng pamamahinga ng puso, isip at kaluluwa sa mga bagay na nabubulok at tinatang. Narito ba tayo upang magtrabaho para sa laman? Luigi. Narito ba tayo para magtrabaho para sa laman? Gugulin ng oras para sa mga bagay na nabubulok at tinatanga? Hindi. Hindi. Diba, Brother Junel? Hindi. Narito tayo upang pagkukulan ang para sa ating espiritu. Ang pangangailangan ng ating espiritu. Buwan ba nang tanggapin natin siya mga Scorpius? Nabubusog pa tayo. Ayun po, Sister Maricar. Nabusog po ba kayo ng salita ng Diyos? Sapagkat masaya ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa bahagi ng kasulatan, Panginoon, sinasabi din sa Roman Catholic, Panginoon, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Diba? Sabihin lang ng Panginoon, gagaling. Gumaling. Ngayon, ganun ba kadaling gumaling ngayon? Lahat ngayon ay may proseso. Amen. Hindi na biglaan. Nasa isang bigla, sa isang sandali,
ay ikaw ay gagaling. Limita lang ang pangyayari ganun ngayon. Pero kung na nagsimula ang misteryo ng mga Scopus, siyempre ang tao naghahanap ng totoo. Alam kasi ng Diyos ang kahinaan at kalakasan ng tao. Alam mo niya. At alam niya na yung magpapagaling ay magiging paraan ng Diyos upang ang tao ay maniwala. Pero ang nais ng Diyos, maniwala ka nang walang nakita. Mas mapalad ang naniniwala nang walang nakita, naniwala hindi dahil sa totoo na kagalingan, kundi naniwala dahil sa salitang kanyang narinig. Amen. Dito po sa Santo Tomas, nagsimula ang misyon sa tahanan ni Sister Arceli. Pero hindi naman lahat ay naniwala dahil sa karamdaman. Nung po bang pumunta kami, Sister, sa inyong bahay, malubang-malubha kayo? Di ba wala naman? Paano siya nanampalataya? Nakinig. Sapagkat ang bunga ng pakikinig ay pananampalataya. Yun po ang bunga ng pakikinig. Kaya dito sa Santo Tomas, naghari at pinagharian tayo ng Diyos. Ikaw ba, Goldie? Nung bang ikaw ay magsimula kayo mga Scopus, naniwala ka dahil sa gumaling ka sa karamdaman? Di ba hindi? Kahit si Sister Maricar. Alam niyo po ba si Sister Maricar, hindi namin yan niyakap dito. Naroon yan ang tindahan na nasa likod ng santuario. Doon. At pag daw kami nagmimisa, pinapakinggan niya yung aral. Hanggang sa magkaroon siya ng interesado na magsuri. At sa kanyang pagsusuri, pinulot ang mabuti, iwinaksi ang masama, nabuhay ang kanyang pananampalataya. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin natin siya mga Scopus. Kaya mga Scopus ang kapurihan. Ano pa sa akala niya tapos na, no? Hindi pa, mga minamahal na kapatid. Sabi pa dito, inom lang po ako. Natutuyuan na ako ng laway. Tayo po sa verse 29. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari upang kung mangyari na, kayo manalig sa Kanya. Kaya bago pa mag-crucifixion, bago ipako sa krus si Kristo, inihanda na yan lahat. Yung mangyayari at maganap. Sa pagkasabi ng Diyos, bago pa man mangyari at maganap, alam ko na. Amen. Kaya nang si Jesus ay manalangin sa Getsemani, alam niya yung sakit na kanyang daranasin pag siya'y pinako na sa krus. Ngunit, sabi nga, hindi ang kalooban nating tao ang mangyayari at magaganap, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen. Sabi ba, hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo. Hindi po ako yan, si Pablo yan. Kaya hahabaan ko pa. Minamahal na kapatid. Sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Yan. Sabi dito, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito, wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay ang iniuutos niya sa akin. Tumindig kayo, tayo na. Sabi nga, huwag kayong umayo sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo at magbago ng inyong pag-iisip upang masunod ninyo ang iniuutos ng Diyos kung ano ang talagang ganap at totoo sa Kanya. Ngayon, ano ba ang gusto nyo? Pagharian ng Diyos o pagharian ng takbo ng sanlibutan? As po ang kamay. Alin doon sa dalawa? Yung nauna o yung pangalawa? Pagharian ng Diyos. Pagharian ng Diyos. Kaya kung paano tayo nakasumpong na sa Espiritu Santo kay mga Scopus, huwag na po kayong babalik pa sa dating yung inasandakan. Namatay na kayo, binuhay kayo. Ngayon, yung buhay na ibinigay na yan, pagkakataon ng mga Scopus, huwag na huwag niyo pong sasayang. Dahil lamang sa mga pagsubok at tukso ng sanlibutan.
Kailangan naroon sa atin yung katatagan sa pananampalataya. Lahat mo ba tayo yung sinusuko? Opo. Si Nanay Celia nga eh. Di ba Nanay Celia, may mga pagkakataon parang gusto mo nang sumuko. Amen. Di ba? Dahil sa pagsuko. Minsan kasi, darating ang dahil pagpapala. Ang dami. Minsan yung pagpapala, biglang aalisin. Nawala. Ama, agad naman ganyan. Simula na ako tumanggap sa inyo, nawala na ang aking baboy, nawala na ang aking ganare, nawala na ang ganun ko, nawala lahat. Ano yun? Sinusubo ka ng Diyos kung kaya mong tiisin na mawala ang mga bagay na para sa laman at harapin ang para sa Espiritu. Kasi nagtitiis tayo ngayon, hindi sa pagpapayaman sa pera. Amen. Nagtitiis tayo para makasunod sa kalooban ni Amang. Yan ang ating pinagtitiisan ngayon sa buhay na ito. Kayo po ba, Sister Marica, nagtitiis po ba kayo? Si Brother Pablo nagtitiis kasi may karamdaman din. At yung pagtitiis niya iniuukol kay Amang is focus para gumaling. Pero, sabi nga, ang dapat nating hangarin, hindi lamang yung kagalingan ng ating katawang laman. Dapat mas hilingin natin na Amang Iskopos, pagalingin mo po ang karamdaman ng aking espiritu. Ano ang kagamutan ng ating espiritu? Salita ng Diyos sa pamamagitan nino ni Moises o ni Cristo. Jesus. Kasi may salita ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at may salita ng Diyos naman sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya huwag natin sasabihin ang salita ng Diyos. Amen. Salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo ang nagasig at nagtanim ng mabuting balita. Darating na naman po ang tinatawag na Holy Week. Huwag niyo tayo sabihin Holy Week na holidays. Yun po ang tama. Hindi Holy Week. Kailan nabuhay ang Panginoong Jesus? Yun, very good. April 5, 33 AD. Kailan naman siya namatay? Mr. Maricar, hindi na tayo mag-second part. Sama na natin ngayon. Kailan po namatay? Sister, April 1? April 3, 33 AD. Namatay siya at muling nabuhay sa ikatlong. Ngayon, si Kristo ba nagkaroon ng pagkabulok ang kanyang laman? Hindi nabulok ang kanyang katawang laman. Ngunit pinamtan ng Panginoong Kristo ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya si Kristo nakatatagos sa dingding. Sinong gusto katatagos sa dingding? Sinong gusto nakatatagos sa dingding kahit buhay pa? Aba, napaka-imposible na noon. Ano ba na kapatid? Si Kristo, nangyari kay Kristo yun, na makatagusan niya. Kasi taglay niya ang buhay na walang hanggan. Kaya masarap ang mabuhay. Di po ba, Brother Pablo? Masarap ang mabuhay. Lalo tigit, masarap ang magmisyon dito kay Amang Iskopos. Alam niyo, kung meron lang tayong Mr. Sa Santo Tomas, meron tayong leave na pwede sarili natin. Hindi tayo, paniguran lagi tayo present. Ano man ang ganap sa loob ng kongregasyon. February 1, May 1, October 1, ganito, ganari. Present natin tayo. Ano po, Provincial Assembly, Interprovincial Assembly, panigurado tayo ay kasama. Kaya si Brother Pablo dapat gumaling na para makapag-drive. Alam mo, Brother Pablo, gagaling na po. At kasama natin, sama-sama tayo mag-mission. Pero dito po, mga minamahal na kapatid, meron pong nakatakdang mission. Sino po ang nakakalat ng Barangay San Roque? Yun. Alam mo, meron po tayong mission doon. Mimisyonan po natin ang pamilya ni Alberto Toralba.
10 silang magkakapatid. Doon sa isang bahay doon. Mahirap lang sila. Wala na silang magulang. At ang kinabubuhay nila pagtitinda po ng basahan. At sila'y natagpuan po ng aming mga kapatid doon, ang mga kapatid sa Batangas City. Saan yun? Bawan. Doon siya natagpuan. So baka sa jeep, nakita itong kwintas, nagkakaatang tanong. Amen. Alam niya ang sangalan ng Ama, sangalan ng Anak, at Espiritu Santo, pero hindi niya alam yung pangalan. Ngayon lang niya nalaman. Amen. At nakakasama din siya sa ibang mga sekta. Mahirap po yun, nakakaawa talaga. Kung makikita niyo po ang kanyang katatayuan. Yung iba niya mga kapatid, hindi nakapag-aral. Kasi nga, wala nang magulang. Kaya ang hirap pag wala kang magulang. Kaya sa mga kabataan, ano po, kung meron ng mga kabataan, ibigin at igalang natin ang ating mga magulang. Kasi napakahirap pag ang anak ay nawalan na ng magulang. Totoo po yan. Amen. Diba, Nori? Diba? Hindi lang sa'yo, sa akin din. Ako wala na akong tatay eh. Wala akong tatay. Hindi ko alam kung buhay o patay na. Hindi ko alam. Pero meron akong tumayong magulang, ina, talagang ama din. Diba, doble? Nanay ko, tatay ko, kasama namin. 8 kaming magkakapatid, mga minamahal na kapatid. At yung 8 yun, hindi napariwala ang buhay. Binuhay sa pamamagitan ng pagmamahal, pag-aaruga. Kaya kahit kami ay nakaranas na paluin, higupitin, burahin, etc. Ngayon ko ipinagpapasalamat na naranasan ko ito. Kaya sa mga anak, kung kayo pinapalo ng inyong magulang, minsan ay namumura, napapagalitan, ipagpapasalamat ninyo. Kasi bakit ba tayo pinapagalitan? Bakit tayo minumura? Bakit tayo ginaganto? Kasi nga, may mali sa atin na gusto tayong itama ng ating magulang. Gayon din si Ama eh. Si Ama Scopus ay ating ama. Opo, tinatawag na niya tayong anak, kaya't ang gusto niya sa kanyang anak matuto at magbabang buhay. Amen. Sapagkat napakalaki kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, sa iyo ay pamamana yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Kayo po nanay Sally, may buhay pa nanay sa ating patay na. Ikaw, buhay pa parehas. Kayo po, wala na din. Mr. Maricar, ang tatay niyo wala na po. Si Sister, wala na din si Sister Maricar. Ay, si Sister Lord. Patay na din ang mama at papa niya. Pero may lola pa po kayo, buhay. Wala na din po. Wala na din. Ako lola ko buhay pa. Pero patay na lola. Pero yun, mga minamahalakan, ang laki po ng hiwaga. Ibinigay na patotoo niya mga skop sa aking lolo. Kasi ang aking lolo, matigas ang puso. Nanundilig sa kayo, kaya mga skop. Hindi naniniwala. Pero nagkasakit yun. Kung sa kuwan ay na-stroke. Oo nga, na-stroke yun mga minamahal na kapatid. Pero sa kanyang pagkakastroke, kaya ama din siya lumapit kay mga Scopus. Kaya pinagaling siya. At sa kanya, at sinabi ng kasangkapan ni Sister Esmeralda, gagaling ka, manampalataya ka lamang. Ay nanampalataya, nagsikap na ibangon ang kanyang sarili kahit siya ay nagkaroon ng karamdaman. Kaya po, yung kanyang buhay, binigyan siya ng mga Scopus ng 7 buwan. 7 buwan, saktong-sakto, namatay din siya. Nang makapitong buwan, namatay din po siya. Pero yun sa 7 buwan na yun, napakarugdog ng kanyang naging pananampalataya. Alam niyo po ba, nauna pa yun sa pare. At pag siya ay merong mga mananampalatayang napapakinggang napakaingay, ang sabi niya, susunod ako'y magdadala ng tape. Bakit po? Talaga ko ng tape, yung mga maingay doon sa loob ng santuaryo. At ang nakakaiyak po doon, mga minamahal na kapatid, mag-anniversary po yun. Ang ginawa niya, talagang siya ay naghanda ng kanyang isusuot. Yung pala, yung inihanda ng isusuot para sa anniversary, hindi niya naisuot sa anniversary. Sa burol niya. Diba? Mga minamahal. Kaya nung yun ay mamatay, iyak po ako.
Kasi nakita ko po kung paano siya nanampalataya kay Amang Scorpius at paano siya binuhay ni Amang Scorpius. Kaya doon, nakatulong din naman yung kagalingan nangyari sa aking lolo. Kasi yung aking ina, siguro naging part din yun para siya manampalataya kay Amang Scorpius. Purihin ang Diyos, Ama namin. Yung mga minamahal na kapatid sa umaga. Kahapon po ay ginanap ang monthly meeting natin. Yan po sa Cavite City. Kaya yun pong magiging mission natin dito sa Santo Tomas, i-schedule pa po yun. Kaya po pag nagka-mission po tayo doon, inaasahan ko po na ako ay sasamahan niyo doon. Amen. Makikita po natin yun, yung mga kapatid ni Brother Alberto Toralba. 10 silang magkakapatid. Pinakita sa akin. Tapos, doon po sa lola ni Sister Justin, babalik kami doon. Pangako po. Babalik po kami doon. At pag kami bumalik doon, sasamahan ulit kami. Sama-sama ulit tayo doon. Ano po, doon tayo mananangalian. Kami naman lang ko. Alam niya kung bakit mo sa'yo doon? Daming gulay. May mais, may kamote. Ano po, hindi nakarating sa Sister Maricar eh. Pero sana po sa susunod, makasama kayo. Pag tayo nag-mission doon. Ito lang, ito po ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. At mananalangin po ang ating sacerdote ng marugdog na panalangin para kay Amang Scorpius. Ilahat po natin ang ating mga kamay para sa marugtog na panalangin para kay Amang Scorpius. Amang Scorpius, dakila ng Diyos, maraming salamat po sa bawat aral na aming narinig sa umaga ito. Nawa nga po ito'y sadyang tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Amang Scorpius, idinadalangin din po namin ang aming Pangulo ng Bansang Pilipinas na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. upang sa pagsasaayos ng inang bayang Pilipinas. Amang Scorpius, ikaw po ang manguna, lalo't higit ay sa mga nanunungkulan sa pamahalaan. Ang layunin mo po nawa ang kanilang magampanan. Amang Scorpius, isinasamutin po namin ang iyong gabay at pamamatnubay para sa aming punong tagapamahala na si Reverend Minister Heriberto Alertago. Ipagkaloob mo po nawa ang kalakasan ng katawang laman, tatag ng puso at isipan upang patuloy na may palaganap ang iyong ministeryo at ilaw dito sa sangkalupaan. Amang Scorpius, inihiling din po namin ang iyong gabay at pamamatnubay sa bawat mong lingkod na pinili at hinirang sa huling panahon ito. Ipagkaloob mo rin po nawa ang katatagan ng puso at isipan upang kami man ay sadyang ang makapanindigang lubos sa pagpapahayag ng iyong ministeryo at ng iyong banal na pangalan. Isinasamo din po namin ang aming mga kapatid na nagdaranas ng karamdaman. Karamdamang pisikal, lalo't higit ay ang karamdamang espiritual. Haplusin mo po, Ama, ng iyong mapagpalang kamay ang bawat isa sa aming mga kapatid na ito. Lalo't higit ay ang mga tumatawag at hindi nakalilimot sa iyong bagong pangalan. Ang lahat ng ito'y pinagpapasalamat namin Amang Scorpius sa pamamagitan ni Jesus at ng iyong bagong pangalan, Scorpius Kalinis Ilisan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli ilahat natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata at bahagyang itingala ang ulo sa pagdarasal ng Tren.
Pedro in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, credo et Jesum Christum, Filium meus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus esi Spiritus Sanctus, datus ex Maria Virgine, passus Pontio Pilatus, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertiade resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedit ad dextera Dei Patris omnipotentis, indedeturus, est judicare vivos et mortuos, credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnes resurrectionem, vitam aeternam. En nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Purihin ang amang Scopus. Suma sa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya. Ang Panginoong Jesus, nang gabing siya'y magpahali, sa banal na hapag ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-peresudo at kanyang sila. Ito ang aking katawan na inihaan ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa
hapunan ay hinawakan niya ang sarong at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng hapon. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa muling pagkaligod. kapatid, tayo ang tumanggap kay Amang Iskopos sa huling panahon, upang sa ating mga tumanggap ay kanyang masin ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong All over the land.
Amang Iskopus, Amang Iskopus. Papuri at pagkakita ay tanging sa'yo lang namin piniyaan. Buhay na Diyos, Amang Banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng sanlibutan. Pinasasalamatan po namin ang wagas niyong pagmamahal. Patuloy na sa amin ay iyong itinigyan. Mga pagkakasala ay iyong ipinatawad. Kami naman po ay nagsisikap na makatupad sa kapurihan ni Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan, Iskopus Kalinis-linisan, ngayon at apa sa walang hanggan. Amen. Suma sa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya.
sa pagiging banal ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang katakasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karaputan. Alisin ang init ng ulo, alisin ang init sa kapwa-tao. Manatiling maamo, huwag hatulan ng kapwa-tao. Huwag hamakin ng kapwa-tao. Huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong Espiritu ng Diyos na handog niya mag-iskopos sa tao. Nawa at talino, pag-ibig, pag-iis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng letrang JHS, Jehovah Jesus Iskopos. Ang kahulugan ng bagong pangalan sa bawat titig at kabuuan. So dinay, Kyria Omnipotente, Padre, Isan, Yutea, Subong. Ako ang Diyos, kagalang-galang kataas-asan. Ama sa pasimula hanggang wakas, Iskopos Kalinisinisa. Purihin ang Diyos, purihin natin si Amang Iskopos. Purihin siya ngayon nagpapasawalan. Dahil mang Iskopos ang kapurihan, palakpakan po natin si Amang Iskopos. Ipapaalala ko lang po mga minamahal na meron po tayong gaganapin 7 last word. Gaganapin po yun sa San Agustin, Chaong, Quezon. Kasama na po doon yung Interprovincial Assembly. April 5. Yun po ay ang pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Kaya mag-ipo na po, mga sakristan. Punta po tayo doon sa First Friday po yung Interprovincial Assembly, April 5. Pwede nga po, punta na kayo doon na. Sa Friday yun. Friday yun. Ano sa pasok? May pasok na ba kayo? May pasok ba kayo na? Ah, wala. Mr. Maricar, April 5 po. 7 last word po yun natin. Yun po yung pagdaraos ng muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Kasama na din po doon yung paggunita sa 7 huling winika ng Panginoong Jesus habang siya'y nakabayumay sa krus. Tapos pagkaraatin kayo, dadalhin niyo po ang inyong mga dilaw. Basta po, pagdating nyo ng bayan ng Quezon, ng Quezon, meron din po kayo dun sa may Bantayan. Yun, pusik na yun. Makikita naman din yung santuario ng mga Iskopos Kulay. Nakarating ka na doon, nakarating ka na. Pero pag po kayo may maaari ka na uling mobile, Mr. Marica, ano po, ano nyo na po, April 5. Kung may maaari ka na po, at kung kayo babiyahe man, mag-ready na po kayo ng pamasahe. Ilang araw pa para mapuno niyo po yun. February, March, o isang buwan. Isang buwan pa, mga minamahal na kapatid, isang buwan pa. Kaya, hindi po pwedeng sasabihin mo, wala po ng pamasahe. Isang buwan, hindi ka nakapaghanda ng pamasahe. Ano mga minamahal na kapatid? Si Brother Pablo, kayo po ba? Pumunta po ba kayo doon? Huwag po kayo mag-alala. Halimbawa po, Sister Lorna, siya ay gustong mahiga, okay siya ay napagod, pwede po siyang mahiga doon kasi meron po doon healing center. Kaya pwede po siyang mahiga pagka siya ay nangawit. Sadya kung meron po doon lugar ang mga merong karamdaman, tulad po ni Brother Pablo. Lalo po, makikilala niyo po doon si Sister Esmeralda. Isa po sa pinagpakitaan ng bagong pangalan noong 1991. Yun po si Sister Esmeralda. Isabel Reyes Tenorio. Brother Pablo, paano kayo nakakarating dun sa Hot Spring ba yun? Hot Spring.
Doon po sa San Agustin, Chaong, Quezon. Ngayon, pag hindi niyo po alam ang pupunta doon, pwede niyo po akong isama para mag-guide niyo po kayo papunta doon. Ano po? O kaya magsama po kayo ng kapatiran na kahit isa or dalawa, kung kakasya po. Para po, meron po kayong kasama papunta doon. Ano po? Kasama ka nga din doon. Sino po ba ang gustong pumunta? Ikaw, Sister Justin, baka may pasok ka na. Ikaw, April 5, may pasok ko kaya yun? Kakayanin. Kayo ba? Hindi po kayo nakakarating na San Agustin? Yun, sana po makarating kayo. Opo. Tapos, pakisabihan na din kayo, nanay. Gusto nyo din? Yun po. Huwag nyo pong kakalimutan si nanay na isama pag gusto nyo sumama. Basta magdala po kayo ng baon. KKP. Kanya-kanyang baon. Pero kung meron man po itong makayanan ng mga kapatiran, hindi naman po ganun karami. Halimbawa, sopas or pansit, yun po. Tapos meron pa po tayong pinaghahandaan pa, mga kabataan. May 1. Goldie, sana makarating kayo doon, ni Sister Maricar. Kailangan niyo po mag-fill up doon sa isesend kong link na Hasig BNMNS. Form po yun ng bagong Hasig, dating Hasig at yung mga naging Hasig. Amen. Isasend ko sa inyo yung link, fill up nyo lang yun. Tapos, pag meron kayong hindi maunawaan, pero pipila pa hindi nyo alam paano yung gagawin, mag-ano lang kayo sa akin, may message nyo sa akin. Napakinggan nyo ba yung sinasabi ko? Ano yung sinabi ko? Magsesend ako ng link sa Hasig BNMNS. Magpipila po kayo din ng form na kayo ay bago pa lamang Hasig. Hindi dati bago pa lamang. Kaya pipilapan nyo yun. Tapos magagawa ako ng reviewer para maunawaan nyo anong ibig sabihin ng Hasig BNMNS. Halina sa kapagkakaisa bago na mananampalataya ng San Sinoco. Ang alam ko, yung May 1 gaganapin beach research natin, mga beach. Oo. Para sa dagat. Maraming events na gagawin. No, ipunan mo na. Mr. Goldie, Lady Dean. Tapos yung iba, yung po mga kabataan nyo, dito sa San Tomas, pwede po natin yung isama. So, supportahan po natin yun. Amen. Kung saan man pupunta ang mga kabataan. Wala pa po kasi exact na location kung saan gaganapin yung May 1 anniversary. Yun lamang po. Sino pong dito? May magpakomisyon? Kapabuli? Wala po? Sa bahay. Bukas po, Kuya Alice, papunta ng Santissimo Rosario. Tunis. Kailan nang sabi mo sa San Roque? Yung po sa San Roque, baka po itong buwan ng March. Baka first Sunday, second Sunday, titignan po natin. Kasi yung si Brother Alberto Toralba, isinama po muna doon sa Kuta, Batangas. Nakatingnan po kayo, di ba? Ay, di pa din. Ako, marami po parang hindi Si Sister Maricar, nakarating na doon. Sister Maricar, nakarating na po doon. Yun lang, mga minamahal na kapatid. Kung meron po pa akong nakalimutan, wala naman na. Pagkatatakbo ng langis si Minister Randy Gregoris. Salamat, Ama. Binigyan mo akong pansin.
Ama, paglipas ng pagsubok mo, puso ko'y pinasigla mo. Salamat sa'yo. Salamat din sa'yo, Ama, paglipas ng pagsubok mo, puso ko'y pinasigla mo. Salamat, Ama. Puso ko'y pinasigla mo. Salamat, Ama. Halina, mga kapatid, tayo'y magkaisa, magpalay ng buhay sa pagtatagumpay. Itinatanging anak, pantay-pantay ang lahat sa ministeryo at ilang ni Ama Isko Cruz. Halina, mga kapatid, tayo'y magkaisa, magpalay ng buhay sa pagtatagumpay. Wala itinatanging anak, pantay-pantay ang lahat sa ministeryo at ilang ni Ama Isko